Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa programa ng Bread of Life. Bago po tayo magsahimpapawid ng ating programa, atin muna pong pakinggan ang awiting ito, ang background po ng awiting Ang Tanging Alay Ko. At habang tayo po ay nakikinig, tayo po ay magnilay-nilay at ihanda ang ating sarili sa atin pong gagawing live streaming sa pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life. At muli po, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay taus-pusong nag-aanyaya sa inyong lahat na muli samahan ninyo ako sa pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life, ang programang pinagpala ng Diyos na naghahatid ng buhay at sigla sa lahat ng mga lupaypay na kaluluwa, nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga nagugulumihanan. Kaya na halina, tayo ay muling magsama-sama sa pagsasahimpapawid ng programang ito. Glory to Christ Jesus. Yes, Lord. Salamat sa mga maagang naka-online kay Sister Rosalinda Anyanebo from South Korea. Talagang maagang kapatid na ito na nagbubukas ng kanyang cellphone o kung ano yung gamit ninyo, kung laptop o tablet. Thank you na naka-open ka na, Sister Rosalinda. Salamat din kay Sister Myrna Tipasi na maaga na ngayon ay makakasama natin sa pag-aaral na ating gagawin sa programa ng Bread of Life. Oh yes, Jesus. Hallelujah. At tayo muna po ay manalangin. Okay. Yes. Oh, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Mabiyaya, mapagmahal na Diyos, sa umaga pong ito, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat na muli ang programang Bread of Life ay sasahimpapawid upang minsan pa katagpuin ang buhay ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na sa amin pong pagsasahimpapawid ng programang ito, samahan po ninyo kami at tunay nga na bigyan po ninyo kami ng kauhawan, pagkaunawa sa iyong salita. Dalangin po namin na kami ay patuloy mong palakasin ng iyong kalakasan, puspusin ang iyong kapangyarihan, at patuloy na punan mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangangailangan, lalo na po sa espiritual na aspeto ng aming buhay. Diyos na mahabagin at makapangyarihan sa lahat, umaasa ako na ang lahat ng mga makikinig, makakapakinig at aking mga tagapakinig sa programa ng Bread of Life ay tunay na makatatagpo ng masaganang biyaya at pagpapala mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paghipo mo sa buhay ng maraming mga tao, sa pagpapalakas mo sa mga nanghihina, lalo na sa espiritual na kalagayan. Kayo ang Diyos na patuloy na kumilos saan mang dako lugar. Naroon ngayon ang aking mga taga-subaybay at tagapakinig sa programa ng Bread of Life. Padaluin po ninyo ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Maranasan po nila, Panginoon, ang kauhawan at ang pagnanasa na patuloy na mapuno ang kanilang espiritual na sisidlan sa ikalalakas at ikauunlad ng aming buhay pananampalataya. Sino man ang mayroong mga kabagabagan, pagkabalisa, sakit, karamdaman, kami nananampalataya sa pangalan ni Jesus. Bago matapos ang pagsasahimpapawid ng programang ito, sila iyong kakatagpuin, sila iyong pagpapalain, at sila, Panginoon, ay makakatagpo ng masaganang habag at kalinga mula sa iyo. Salamat po, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kaisa ng banal na Espiritu, naghahari noon ngayon at magpakailanman. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po, mahal na mga tagapakinig, at kayo po ay nariyan at naka-online na. Salamat kay Sister Julie Sapitula from Singapore, kay Sister Merlita Tintino from Sultan Kudarat. Purihin ang Diyos na kahit na kayo ay nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa, nandyan po kayo para po samahan ang programang ito, makisa sa pag-aaral na ating sinasagawa
every 6 a.m. in the morning dito po sa atin pong programang Bread of Life. At ngayon po, ang inyo pong lingkod ay narito po sa Alawihaw, Dait, Camarines Norte. At tayo po ay nasa pinagpalang tahanan ni Sister Eileen Dawi. At so, hindi ko matandaan yung kanyang apelyido sa kanyang husband na Japanese. Gayon pa man, nagpapasalamat ako dahil tayo po ay nakapunta po dito at kagalakan ko po na dito po ay magsagawa ng ating programa. At talagang natutuwa po ako kasi maganda po ang wifi dito. At nawa po ay mapadalas yung ating live streaming na dito po natin gaganapin. Purihin ang Panginoon. Ay, salamat din kay Sister Melissa Inudio from Saudi Arabia. Good morning. Good morning. At sa iba pang mga taga-subaybay natin, tayo po ay bumati diyan po sa iba't ibang bansa. Simulan na po natin sa Middle East. Lahat ng mga nandiyan sa Saudi Arabia, nandiyan din po yung anak kong nurse. At sa iba pang mga taga-subaybay po natin dyan, magandang araw po sa inyong lahat. Parang madaling araw yata po dyan sa inyo. At sa atin pong mga taga-subaybay po sa lugar po ng New Zealand, magandang araw po. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating mga taga-subaybay po dyan sa Japan, sa Kawasaki, sa Tokyo, sa Ikehara, sa Chiba, sa Ohio, at sa iba't iba pang lugar ng Japan. Sa mga kababayan nating mga Pilipino, maalam na pagbati po sa ngalan ng ating Panginoon. Good morning po sa inyong lahat. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig dyan po sa South Korea. Salamat sa Panginoon. At nandyan lagi Sister Rosalinda from South Korea po yan. At sa iba pa mga kapatid, kamanggagawa po natin dyan sa South Korea, mapagpalang araw po ang pagbati ko sa inyong lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa programa ng Bread of Life na nagiging pagpapala at kalakasan sa ating buhay espiritual. At gayon din po, batiin po natin ang ating mga taga-subaybay dyan po sa lugar po ng Hong Kong, Macau, China, sa iba't ibang lugar ng China, sa mga karatig bansa po, Taiwan, Indonesia, at sa iba pang mga bansa na parte ng Asia na parehas po ang oras. Good morning po sa inyong lahat. At gayon din po sa ating mga tagapakinig sa lugar po ng Canada. Nandyan po ang ating pinsan, si Julie Asis, at ang iba pang mga kaibigan ko dyan po sa Vancouver, Canada. Magandang araw po sa inyong lahat. At ganoon din, siyempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga kaibigan at kapatid dyan po sa California, USA. Saan man kayong lugar dyan sa California, sa iba't iba pang lugar ng Amerika, maalab na pagbati po ang aking pinaaabot sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. At patuloy ang aking pag-anyaya na inyo pong samahan ang pagsasahimpapawid ng programang Bread of Life upang tayo po ay patuloy na katagpuin sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. At ganoon din po sa iba pang mga bansa diyan sa Madrid, Spain, sa iba't iba pang lugar o dako ng mundo. Hindi ko man mabanggit ang mga lugar na inyong kinalalagyan. Kung kayo ay makapagbukas sa live streaming sa ating programang Bread of Life, ang inyong lingkod si Evangelist Rodrigo Bacos ay maalab na nagpapaabot sa inyo ng pagbati ng magandang araw po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Salamat din po sa ating kapatid, kamanggagawa, si Tabita Karampot. Yan po ay nakasama ko at kamanggagawa po natin yan dyan po sa South Korea. Pero hindi ko po alam kung nandito po siya ngayon sa Pilipinas. Salamat po sa inyo ding pag-online. At ngayong umaga, mga iniibig kong mga taga-subaybay at tagapakinig sa programang ito, ay magpapatuloy po tayo sa pagtatalakay sa aklat ng mga gawa. At kahapon po ay atin pong tinalakay ang patungkol po sa pahayag ni Pedro tungkol sa mga huling araw na akin pong masusing sinaliksik at akin pong pinag-aralan na napakarami pang mga mangyayari sa mga huling panahon o sa mga tinatawag nating last days o huling yugto ng kapanahunan o huling araw. At sinasabi ko nga na ito na yung huling araw, tayo po ay pumasok sa pang-7,000 taon sa kasaysayan ng sangkatauhan at ang isang araw sa Diyos ay katumbas ng 1,000 taon sa tao at ang 1,000 taon sa tao ay katumbas ng isang araw lamang. At natapos na po ang
6,000 years mula sa panahon ni Adan, at ngayon ay pumasok tayo sa 2020 na kung saan ito po ay ikapitong araw sa Diyos, na dapat nga ang Diyos ay magpahinga na sa konsumisyon sa mga tao dahil nga po sa kasamaan ng mundong ito. Pero ang sabi po diyan ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang lahat na magsisi at magbalik loob sa Kanya, sapagkat hindi niya nais na ang tao po ay mapahamak. At tayo po sa panahon nating ito, tayo po ay nasa tinatawag na grace period o panahon ng masaganang biyaya, at yung grace period ni Lord ay Kanyang ini-extend. Ibig sabihin ay pinalalawig, pinatatagal pa, dahil binibigyan ng pagkakataon ng Diyos ang mga tao na magsisi at magbalik loob sa Kanya, dahil siya po ay hindi masaya na ang tao po ay mapahamak. At sa panahon po ng tinatawag na grace period, ay dito po patuloy na ipinangangaral ang ebanghelyo, ang mabuting balita, para po ang tao ay bigyan ng babala at pagkakataon na habang may oras at may panahon pa, manumbalik na tayo sa Diyos, at lahat ng ayaw ng Diyos ay ayawan natin, at kung ano ang gusto ng Diyos ang siya po nating gawin. Amen? At ngayon po itatalakay po tayo dito po sa Book of Acts chapter 2, sa verse 36 up to 42. Ayan. Kung kayo po ay nandiyan na at gusto ninyo na tingnan sa inyong mga Biblia, buksan po ninyo itong Acts chapter 2, 36 at the following verse, at atin pong pakinggan. Babasahin ko po sa salin ng mabuting balita. Kung wala kayong hawak na Biblia, inyo pong pakinggan. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ang siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo." Verse 39, "Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Verse 40, "Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang laing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol at sa pagsasama-sama bilang magkapatid at pagpapirapraso ng tinapay at pananalangin. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa sa umagang ito. Hallelujah! Purihin ang mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa inyong lahat na mga tagapakinig, gusto ko munang bigyang diin yung salitang sa verse 42, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Ayan. Mahalaga po kasi sa ating buhay Kristiyano na ang saligan ng ating paniniwala, pananampalataya, ay nakabatay sa turo o aral ng mga apostoles. Bakit po? Maliwanag po kasi ang sinasabi po sa isang bahagi ng kasulatan dito po sa Galatia chapter 1. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede po ninyong sundan. At ginagarantiyahan ko kayo na ang aral at pangaral na ipinapahayag sa programang ito ay hindi po lumalabas sa kasulatan. Ibig sabihin ay mayroon talagang biblical base na ang sinusundan talaga natin ay nakasalig sa sinasabi ng Biblia at sa aral ng mga apostol. Sapagkat tingnan po ninyo yung verse na yun, nasabi niya, sila ay nanatili doon sa aral ng mga apostol. At kung babasahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia 1:8, sabi diyan, maging kami man o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo, iba kaysa mabuting balita
o iba sa ebanghelyo na ipinangaral namin, pakasumpain siya. Ganon po kahigpit ha. Verse 9, sinabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ibig sabihin, kung hindi nababatay sa aral at turo ng mga apostoles ang aral na ipinangangaral o mga doktrina, mga patakaran, mga alituntunin na ipinatutupad, anumang samahan yan, anumang relihiyon yan, kung hindi nakasalig, nakabatay, nakasentro sa aral ng Ebanghelyo ni Jesucristo o hindi itinuro ng mga apostoles, ang higpit po ng sinasabi, pakasumpain, huwag tanggapin, huwag tangkilikin, ating bitawan. Dahil ang gusto ng Panginoon, nakasalig, nakasentro, nakabatay, doon lang sa turo at aral ng mga apostoles. Amen? Amen. At pagdating po sa mga pangunahing doktrina at aral na itinuturo ng mga apostoles, mga kapatid, ay nais ko pong sabihin sa inyo na ito po ay napakainam na ating paniwalaan, ating tanggapin at ating sundin. Ano ba ang mga pangunahing aral na ipinangaral ng mga apostoles, lalo na nung Day of Pentecost, na sila ay mga puspos ng Espiritu Santo, sumasa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano yung mga pangunahing aral na yun na kanilang ipinapangaral na naging dahilan na ang mga tao po ay nabagabag, giniyagis, nakadama sila ng tinatawag na divine conviction sa loob ng kanilang mga puso na nag-udyok sa kanila para sila'y magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Ano po bang pangangaral ang ipinangaral ni Apostol Pedro? Okay, nandito na po sa bahaging ito ng kasulatan na ating binasa. Una po ay kanilang pinatutuhanan na ang Panginoong Jesucristo na ipinako sa krus ay siyang Kristo. Kristo mula sa salitang Latinong Christos, the Anointed One, ang pinahiran, na ito ang Panginoon, ito ang tagapagligtas, ito ang sinugo, ito ang Misaya, na ito'y kanilang matapang na pinanindigan, na itong pinatay ay muling nabuhay sa ikatlong araw, na ito pala ang Kristo, ang Misaya, tagapagligtas. Kasi po ang bayang Israel nung kapanahunang yun, mga kapatid, ay naghihintay ng Misaya. Ang problema, hindi nila tinanggap ang tunay na Misaya, at iyan ay si Jesus Christ. Di ba ipinako nga nila sa krus? At alam po ninyo, marami po yung nabulagan sa paniniwalang si Kristo ay hindi Misaya. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa silang darating pa ang Misaya. At yung mga hindi naniwala sa pag-aakala nila na parating pa yung Misaya, ang darating na po ay hindi na po ang Misaya, kung hindi ang Antichrist na. At yan ay tatangkilikin at marami ang maniniwala sa Kanya. Pero sa Kristong Panginoon, walang iba kundi si Jesus Christ. Nakakalungkot isipin na nung mga kapanahonang yun ay marami po ang mga hindi naniwala, kasama na po ang mga pinuno ng bayan, mga pinuno ng mga relihiyon, ang mga saserdote, ang mga eskriba, kung alin yung mga prominenteng tao o mga kilalang personalidad, sila yung hindi tumanggap at naniwala kay Jesus Christ. Pero salamat sa Panginoon, sa kapuspusan ng banal na Espiritu na lumukob sa katauhan ni Apostol Pedro na buong tapang na nangaral tungkol sa Panginoon, ay bumaba po ang tinatawag na divine conviction sa mga tagapakinig. Kaya nga po ang sabi po sa bahagi ng kasulatang binasa natin sa Book of Acts chapter 2 verse 36, 36-37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Ayan. So ibig sabihin, yung mga tao doon sa pista ng mga Hudyo, nung mangaral si Apostol Pedro na puspos ng Espiritu Santo, sila po ay
nagiyagis, naranasan po nila yung tinatawag na pagkabagabag, pagkabalisa, at pagkakaroon ng pagkatakot sapagkat sila ay kasang-ayon na ipinapako pala nila ang Mesaya at tagapagligtas. Walang iba kung hindi si Jesus Christ na ito ay namatay at muling nabuhay at pinatutuhanan ng mga apostol ang muling pagkabuhay nito. At dahil sa kanilang pagkabagabag, pagkabalisa o pagkatakot, nagtanong sila sa mga apostolis, ano ang dapat naming gawin? Dahil kami ay nagkasala, hindi kami naniwala, kami ay sumigaw na ipako siya sa krus, ano ang dapat naming gawin? Mga kapatid kong minamahal, isang katanungan na hindi lang po doon sa mga nakarinig ng pangangaral ng Apostol Pedro, kundi isang katanungan na gusto ko din pong ilatag sa kaisipan ng lahat ng mga tao, lalong-lalo na doon sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Kristo at hindi pa nila naranasan si Kristong Panginoon na ating tagapagligtas. Doon sa tanong na, ano ang dapat nating gawin? Ito ang aral ng mga apostoles sa lahat ng mga tao na kumikilala na siya ay isang makasalanan, na siya ay nagkasala sa Diyos at dapat paniwalaan ng lahat na lahat tayo ay nagkasala. Anuman ang ating katayuan, kalagayan sa buhay, mahirap man umayaman, may pinag-aralan man o wala, paniwalaan natin ang katotohanan. Tayo po ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10, Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. At kung tayo pong lahat ay nagkasala, ano ang dapat nating gawin? Yan din ang tanong ng mga tao na napangaralan ni Apostol Pedro noong Day of Pentecost. Ano ang dapat nating gawin? Yabang lahat pala tayo nagkasala, lahat pala tayo ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Ito ang sagot ni Pedro sa talatang 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So kung ang bawat tao ay naniniwala na siya'y isang makasalanan, na siya'y nagkasala, ano ang dapat gawin? Alam mo na pala na ikaw'y nagkasala at isa kang makasalanan. Mananatili ka ba sa ganyang kalagayan? Dapat yung tanong ng mga tao na napangaralan ni San Pedro noong Day of Pentecost ay maging tanong din natin, ano ang dapat nating gawin? Yamang tayo pala ay nagkasala at tayo ay makasalanan, ano ang dapat nating gawin? Ang sagot ay sinabi ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong kasalanan. Ano ang solusyon? Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat maging aksyon, maging response ng bawat isa kung kinikilala mo na ikaw, ako, tayo po ay makasalanan at lahat po tayo ay nagkasala? Ang dapat gawin, bawat isa ay kailangang makaabot sa genuine repentance o totoong pagsisisi. So, ilang mga hakbang ang gusto kong bigyang diin para tayo po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Una, kinakailangang paniwalaan natin na tayo ay nagkasala. Na tayo bilang makasalanan, ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So ito yung mga dapat gawin. Makilala natin ang ating sarili na tayo ay isang makasalanan. Paniwalaan natin ang katotohanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala, lahat ay namuhay sa kasalanan. Kasalanang maliit, kasalanang malaki, kasalanan din kung ituring. Parehas lang po yan. Ang value po ng nagnakaw ng piso, nagnakaw ng 1,000,000, parehas po yan, kasalanan kung tawagin. At bawat kasalanan, ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran niyan ay kamatayan. Anong klase ng kamatayan? Ito po yung pagkahiwalay sa Diyos, pagkapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ngayon, para ang tao
ay mapawalang sala. Kinakailangang i-admit niya kanyang sarili, tanggapin niya na siya isang makasalanan, paniwalaan niya. Kasi kung hindi mo ito paniniwalaan at hindi mo tatanggapin na ang makasalanan ay patungo sa kapahamakan, sasabihin mo hindi mo kailangan ng kaligtasan. Bakit po? Bakit po? Ay kung hindi ka naman napahamak, ay bakit mo iisipin ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay para lang sa mga taong naniwala na siya ay napahamak. At kung naniwala ka na ikaw ay napahamak, kinilala mong ikaw ay makasalanan, ikaw ay patungo sa kapahamakan, ang pinakamagandang gawin na ikalawa, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Ayan, pagsisisi ng kasalanan. So paano? Ang pagsisisi, ang ibig pong sabihin niyan, ganap na paglimot at pagtalikod sa bawat kasalanan at sa bawat bagay na ayaw ng Diyos, aayawan mo na, at kung ano yung gusto ng Diyos, yun ang gagawin. Amen. Ngayon, para po maging makatotohanan ang ginawa mong pagsisisi, na hindi lang sa salita, may kasamang gawa. Ang kasunod po niya, ayon sa turo at aral ng mga apostoles, kinakailangang ikaw ay magpabautismo. Ayan. Bakit po pumasok po ito? So, ang atin pong binibigyan din ngayon ay ang paninindigan sa aral at turo ng mga apostoles tungkol po sa kaligtasan. Yan. Aral na itinuro ng mga apostoles. Manindigan tayo doon tungkol sa aral ng mga apostoles, aral ng kaligtasan. Kasi ang tanong ng mga tao doon sa napangaral, ano ang dapat namin gawin? Okay. Una po, yung mga tao, kumilala na sila'y nagkasala. Nabagabag yung kanilang loob, nagkasala. Pangalawa, sabi ni Pedro, yamang kinikilala ninyo, kayo nagkasala. Kailangan kayong magsisi at manumbalik sa Diyos. Yan, pagsisisi. Dahil ang sabi po sa aklat ng 1 John 1 ay, kung ang tao ay magpahayag ng kanyang kasalanan, kinilala ang kanyang kasalanan, at nagsisi, sila ipatatawarin, lilinisin sa lahat ng kanilang kalikuan. Ngayon, paano po pinagtitibay ang pagsisisi ng isang tao? At paano niya ito pinapatunayan sa Diyos? Na yan din ang sagot sa binasa natin. Kinakailangan kayo ay magpabautismo. Ayan. Bakit po kailangan ng pagpapabautismo? Abay, si Juan, di ba? Nangaral siya nung kanyang kapanahonan, si John the Baptist. At sa kanyang pangangaral, ay kanya pong ipinahayag sa mga tao ang patungkol sa pagsisisi. Chapter 3 ng aklat ng Mateo. At yan po ay gusto ko pong ipaunawa sa lahat, sapagkat marami po ang bagamat nanampalataya, naniwala sa Panginoon, pero hindi nakaabot sa totoong pagsisisi, o kung may pagsisisi mang ginawa, ay hindi nila ito pinatunayan dahil hindi nila sinunod yung dapat gawin ng taong nagsisisi. Klaruhin natin ang mga bagay na ito, mga iniibig kong mga kapatid. At maliwanag po ang sinasabi po ni John the Baptist, chapter 3 nang siya ay mangaral. Ang sabi niya dito, 1, nang panahong iyon, chapter 3 verse 1, nang panahong iyon si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral at sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. So, hindi lang si San Pedro ang nangaral ng pagsisisi. Actually, mula pa sa mga banal na propeta, kay Isaias at sa iba pang mga propeta ay ipinangaral ng pagsisisi. At pagdating ni John the Baptist sa panahon ng bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, ang pangunahing aral pa din ay ang pagsisisi. At nang mangaral din si Apostol Pedro na puspos ng Espiritu Santo sa Book of Acts, ang pangangaral din po ay pagsisisi. Pero ang pagsisisi, ang pagkilala ng tao sa kanyang kasalanan at pagsisisi sa kasalanan ay hindi magiging makatotohanan unless na hindi siya sumunod sa aral ng pagpapabautismo. Bakit po? Ito po ang sinasabi sa verse 11 kung titingnan po natin.
mga iniibig kong mga kapatid. Mateo 3:11. Sabi doon, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong kasalanan. Ngunit dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapa. Ano po ang sinasabi po dito? So, ipinangaral ang pagsisisi at yung mga taong tutugon, maniniwala at magsasagawa ng totoong pagsisisi at desisyon na iwanan at talikuran ang kanilang lumang buhay na isang makasalanan, kinakailangan sila ay magpabautismo. Bakit daw po? Ang sabi po ni Juan, iyan ay tanda na kayo ay nagdesisyon na kayo ay talagang nag-commit na ng buhay ninyo sa Panginoon at iiwanan ninyo ang inyong lumang buhay na isang makasalanan at haharap na kayo sa isang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo. Kaya po, ang totoong pagsisisi at mapapatunayan ng isang tao na kanyang kinilala at kanya nang pinagsisihan ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa pagpapabautismo. Ayan. Hallelujah. Ngayon, maaaring sabihin ng iba, paano kung bininyagan ako nung bata pa ako? Yan po ang malaking problema natin. Bakit ko sinabing malaking problema po yan? Dahil sa Biblia ay maliwanag na ang bautismo ay iginagawad lang sa isang tao na nakakilala at nakilala na ang kanyang sarili na isang makasalanan. At sa isang tao na handa ng talikuran ang kasalanan at mamuhay na ayon sa alituntunin at aral ng ating Panginoon. Ay paano kung ang bautismo ay tinanggap ng bata pa? Yan ang sinasabi ko. Wala yan sa saligan ng aral o hindi tunay na itinuro yan ng mga apostoles. Wala. Bakit po? Mayroon na ba kayong nabasa sa Biblia na sanggol na dinala doon sa templo? Binautismuhan ng saserdote? O kahit hindi pa binautismuhan ni Jesus, o hindi binautismuhan ng mga apostoles, o hindi binautismuhan ng mga diakono, o ng mga unang Kristiyano, may sanggol na ba na binautismuhan? Wala. Bakit? Yung bautismo nga, ayon kayuan, tanda yan na kayo'y nagsisi, tanda yan na handa ninyong talikuran ng inyong kasalanan, tanda yan na kayo ay nanumbalik na sa Diyos. Paano pong magsisisi ang isang sanggol na wala pang pagkakilala sa kasalanan? Kaya hindi applicable ang bautismo sa kanila. Bakit po? Bukod po sa sila po ay sanggol. Pag binautismuhan sila nang naayon sa turo ng mga apostol na bautismo, ay mamamatay po't malulumos po yan. At hindi ho dapat. Bakit po? Ang salitang bautismo ay mula sa salitang Griego, to immerse, ilubog. O kung ilubog man at iahon kaagad yung sanggol, pwede rin siguro. Pero walang ganun na ginawa nga sa Biblia. Sapagkat iginagawad nga yung salitang to immerse o ilubog sa isang nagsisi, nakakilala ng kasalanan at handang tumalikod sa kasalanan. Anong malay pa ng sanggol sa kasalanan? Hindi sila talaga dapat sa bautismo. Kasi po, tatlo po ang application po ng baptism. Una, yung sa tradisyon natin, kinaugalian natin na ginagawa ng marami, yung bata dinadala doon sa simbahan, winifisikan. Ang tawag doon ay sprinkling baptism. Wisik. Pangalawa po ay pouring, buhos. So, ginawa yan sa mga unang panahon, sa mga may edad na, hindi po winiwisikan pag binabautismuhan. Sila po ay binubuhusan sa ulo ng tubig. Yan ang pangalawang application ng baptism. Pero ang dalawang nabanggit, hindi biblical, hindi ginawa ng mga apostol, at hindi yun ang tunay na meaning ng baptism, sapagkat ang tunay na meaning ng baptism, to immerse, ilubog. At iyon ang ginawa sa panahon ng ating Panginoon. At bakit kailangan gawin yon? Ay mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi, iyan ay kalooban ng Diyos na dapat gawin. Kaya nga nung kanyang kapanahon na nasa kalagayang tao siya mismo nagpabautismo.
Kailan siya nagpabautismo? Nung bata ba siya? Hindi. 30 years old na siya nung gaganapin na niya ang kanyang ministeryo o gagampanang nagawain dito sa mundo sa pagtubos ng sangkatauhan. At makikita din po natin sa bahagi ito ng kasulatan sa aklat po ng Mateo 3, verse 13. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Uy, bakit papabautismo ang Panginoon? Ay wala naman siya kasalanan, yan pala ay tanda ng pagsisisi. Iginagawad sa mga taong nagsisi. Ay para gawing halimbawa yung sarili niya sa lahat ng magiging mananampalataya na mga makasalanang magbabalik loob na kailangan kayo mismo magpabautismo. At siya nga ay nagpabautismo nasa edad na 30 taon. Ibig sabihin, dapat sa may sapat na gulang. At si Juan nga ay hindi pumapayag na bautismohan si Jesus. Pero ano ang sabi ni Jesus? Ngunit tinugon siya ni Jesus, verse 15, hayaan mo mangyari ngayon. Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito'y nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So ang pagpapabautismo ay hindi kagustuhan ng tao, kundi kagustuhan ng Diyos na dapat gawin sa tao para matupad ang kalooban ng Diyos. O ayan. At ito na po, at pumayag si Juan ng bautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu Santo bumaba sa kanya gaya ng kalapati. O ayan. Ano pong ipinakikita doon? Pagkatapos niyang mabaptize, saka bumaba ang Espiritu Santo. At iyon din ang pangaral ni Apostol Pedro. Magpabautismo kayo at tatanggapin ninyo ang pangakong Espiritu Santo. Bababaan kayo, lalangkapan kayo ng Holy Spirit. Kaya maraming mga tao, hindi Spirit-filled, hindi binababaan ang kapuspusan ng Espiritu Santo, walang karanasan sa Espiritu Santo, kasi hindi sila nagpasakop o sumunod sa aral ng bautismo. Ay wala tayong magagawa, utos yan na kailangang magpabaptize tayo. At iyan ang gusto ko pong ipaunawa sa lahat ng ating mga tagapakinig. Hindi pala po pwede na tayo ay kumilala ng kasalanan, nagsisi tayo, nanumbalik tayo sa Diyos, pero walang bautismo. Kasi ang kumpletong turo na nasasalig sa aral ng mga apostoles, kung ikaw'y magsisi at magbalik loob na sa Diyos, kumilala ka na sa kasalanan mo at gusto mo nang sumunod sa Diyos, kinakailangan bilang tanda, sabi ni Juan 3:11, bilang tanda na kayo'y nagsisi, ay kinakailangan bautismuhan kayo o binabautismuhan kayo dahil yan ay tanda ng inyong pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Ay pwede naman yata sigurong nagsisi ka na lang, manumbalik ka na lang sa Diyos, walang bautismo. Ay hindi ganun ang turo Ang turo at aral ng Panginoon, pag nagsisi ang isang tao na numbalik sa Diyos, kailangan pumasok sa water baptism. Salamat po at binabati ko po ang 9 na tao na nagpabautismo po doon po sa lugar po ng tinatawag na Javier, boundary po ng bayan ng Labo at ng bayan ng Jose Panganiban. Mayroon po tayong 9 na binautismohan kahapon at salamat na sila po ay nagdesisyon na sumunod sa banal na aral ng bautismo, sa seremonya ng bautismo na kailangan gawin. Sabi ko nga kahapon, pinaliwanag ko sa kanila, ay kung hindi naman itinuro ng Panginoon, ay bakit baga lulusong tayo dyan sa tubig? Ay talaga pong ang bautismo ay kailangan mong lumusong sa tubig kasi nga, to immerse yan, ilubog. Kung pwede nga lang na kumuha lang tayo ng isang basong tubig o isang tabong tubig, at dalhin natin doon sa loob ng simbahan at doon na lang tayo magbuhos-buhos o magwisik-wisik. Ay di mas magatay, lamig-lamig ng tubig kahapon kasi bagyo-bagyo pa dito sa amin. Di nga kami nakapunta sa ilog kasi malalim ang ilog, bahang-baha. Ay doon kami sa malapit sa simbahan, may mababaw na swimming pool ng mga bata. Ginawa ko doon sa mga tao, pinaluhod ko sila, saka ko sila inilubog. So basta't ang kailangan, ilubog. Dahil yung mga tao, desidido na talagang sumunod sa Diyos. Nagsisi, nanumbalik sa Diyos, at kinakailangan gawaran ng bautismo
ayon sa turo ng mga apostoles at turo mismo ng Panginoong Jesus. Saan po yan matatagpuan? Mateo 28:19. Na humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So yung tao, pag gusto nang maging alagad, maging tagasunod, maging disciple ng Panginoon, siya ay nagsisi, nanumbalik sa Diyos at handa ng talikuran ang kasalanan at gusto na niyang sumunod, maging disipulo, maging alagad ng Panginoon. Kinakailangan bautismuhan, utos ni Jesus bago umakyat sa langit. Kung hindi importante yan, hindi yan iuutos ng Panginoon, pero iniutos niya, bautismuhan ninyo sila, yung lahat ng gustong maging alagad ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Utos mismo ni Jesus. Ayan. Ay ngayon, alin ba ang susundin mo? Turo ng mga religious leader? Ng mga kaparian? Sunod utos ng mga magulang mo dahil yun ang kanilang kinamulatan? O susunod ka sa utos mismo ng Panginoon? Ay sa ganang akin, mas mainam na sundin ang utos ng Diyos, ang utos na Jesus. Ay ngayon, kung sa kabila ng aking pangangaral at pagtuturo at pagsasabi sa inyo ng katotohanan, ay ayaw pa rin ninyong maniwala, ay bahala kayo. Basta ang katungkulan ko bilang mangangaral, sabihin kung ano ang aral ng mga apostolis, dahil maliwanag ang sinabi natin kanina sa aklat ng Galatians chapter 1 verse 8. Kahit paraw anghel ang magturo, kung hindi nasasalig sa turo o aral ng mga apostolis, sumpain, huwag tanggapin, huwag tangkilikin. Ayan po ang sabi po ni Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng mga taga-Galacia. Kaya sa ganang akin, kahit pa magalit yung ibang mga religious leader, magalit yung ibang mga tagapakinig ko dahil sila ay hindi sumunod sa ganitong bautismo, ay wala akong problema sa akin yon. Ayaw kong magalit ang Diyos dahil hindi ko itinuro kung ano yung turo ng mga apostoles. Hindi ko pwedeng igiit sa inyo ang aral na hindi nakasalig sa banal na kasulatan dahil malaking pananagutan yan sa Diyos. Yung ituro mo, yung hindi aral ng mga apostoles, maging kasumpa-sumpa ang buhay mo. Kaso nga po, nasa bahagi po ng ating pag-aaral dito sa aklat ng mga gawa, nang si Pedro ay mangaral sa mga Hudyo na nagpapako kay Kristo, at maging si Juan nung mangaral tungkol sa pagsisisi, ay itinuro niya na kailangan kung kayo magsisisi at magbabalik loob na sa Diyos, magpabautismo kayo. Dahil tanda yan na kayo ay nagsisi at kayo ay nanumbalik na sa Diyos. Kaya yung mga gustong magpa-water baptism, kung kayo po'y nandiyan sa ibang bansa at mayroong pwedeng magbautismo sa inyo mga pastor at mga mangangaral ng purong Ebanghelyo ni Kristo, pwede kayo magpabaptize niya. Yung iba kasi nasa Mindanao, kung hindi ka pa-baptize, gusto mo magpa-baptize, hindi mo ako maiimbita basta-basta. Malaki ang expenses natin at matagal bago po ako makarating dyan. May mga pastor kayo dyan, may mga leader dyan ng simbahan, may mga worker dyan, kahit po mga diakono, mga elder ng church, pwede po yung magbautismo. Basta't mga bautismado na rin sila. Kasi mahirap pong gawin yan kung hindi ka pa mismo baptize, ikaw mismo magbaptize. Kaya po, kailangan sundin natin. Kung hindi naman po ito itinuro sa Biblia, bakit ko naman ipapangaral sa inyo? Nasa part po ng pag-aaral natin sa Book of Acts, kasi nga tumatalakay tayo sa Book of Acts, at maraming pagkakataon sa pag-aaral na ito, nadadaanan natin. Excuse me. Dadaanan natin ang pagpapabautismo. Kasi paulit-ulit po na ginawa yan ng mga unang mananampalataya sa pangunguna ng mga apostoles. Kaya napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kaya kung hindi pa natin ito nasusunod, sundin natin. Bakit? Kahit saan kang denomination, kahit saan kang kongregasyon, kahit ano pa ang reliyon mo, kung ikaw ay desidido na magsisi at talikdan ang lahat ng mga kasalanan o anumang mga bagay na mali nating nagawa at gusto nating maging totoong disciple at tagasunod ng Panginoon, kailangan mong magpabautismo. Mahirap na. Requirements ng Panginoon yan. Kasi kung hindi tayo susunod, hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi ni Jesus kay Juan, sinasansala siya.
Hindi ako karapat-dapat. Kahit nga taga-bitbit ng iyong sinilas, hindi ako karapat-dapat. Ganon kahambol si Juan. Nung si Jesus ay gustong magpabautismo sa kanya. Pero anong sagot ni Jesus? Dapat mong gawin na bautismohan ako dahil ito ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Utos ni Jesus, kalooban ng Diyos na gawin sa mga tao na nagsisi, mga tao na handa ng talikuran ang buhay na makasalanan at sa mga tao na gustong maging alagad at tagasunod ng Panginoon. Ay ngayon, kung hindi ka pa desidido na mamuhay bilang alagad ng Panginoon at hindi ka pa talaga handang magbago, ay nasa sa iyo kung ayaw mo magpabautismo. Pero gusto kong sabihin sa iyo, mas mabuti na, mas maaga sumunod tayo. Bakit? Hindi ito ituturo kung hindi ito mahalaga. Kumbaga sa pagtanggap sa isang kumpanya, bago ka i-accept na empleyado, mag-submit ka ng SS, birth of certificate, resume mo, 2x2 valid ID, barangay clearance, NBI, may police clearance pa. O di ba ganun yung mga requirements? Ay ganun din po, bago ka maging kabilang sa pamilya ng Diyos at maging anak ng Diyos, isa sa requirements yan. Kilalanin mo isang kamakasalanan, kung totoo kang magsisisi at magbabalik loob, patatawarin ka, pero kailangan may water baptism. Tanda po yan na ikaw ay seryoso na sa iyong pagbabalik loob sa Diyos. Magpabaptize. Ayan. Ay kung ayaw nyo, hindi ko kayo pinipilit. Basta ako, ang katungkulan ko, sabihin ang totoo sa inyo na ayon sa aral ng mga apostoles. Ayan, ayan. So, pagkatapos po na ang tao ay mag-submit sa water baptism na ayon sa itinuturo ng Biblia, sabi doon sa kanila tatanggapin ang kaloob o magiging karapat-dapat sila na tumanggap ng banal na Espiritu. Sapagkat ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos ng bautismo, kasunod ka agad pagbaba ng Espiritu Santo. At yan ay makikita natin, biblical na biblical. Meron naman pong binaba ng Espiritu Santo, pero kasunod po agad ang bautismo. Magkasama po yan, bautismo sa tubig at bautismo ng Espiritu Santo. So saka na po natin tatalakayin yung bautismo ng Espiritu Santo. Gusto ko lang pong patutuhanan sa inyo na ang bautismo po ay napakahalaga na dapat gawin sapagkat yan ay iniutos. At dito rin sa isang sulat ni Apostol Pedro ay mayroon din po siyang sinasabi na napakahalagang dapat din po nating malaman. Sa verse 21, ang sabi doon, 1 Peter, unang Pedro, chapter 3, verse 21. Sabi po dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. O, ayan. So, may kaugnayan talaga sa kaligtasan, di ba? Sabi diyan, ang bautismo na nagliligtas sa inyo ay maliwanag po ang sinasabi dito sa bahagi ito ng kasulatan ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako buhat sa isang malinis na budhi. So, parang ikaw ba ay namamanata, Lord, pinagsisihan ko na yung kasalanan ko, handa na akong magbago, handa na po akong maging disciple at tagasunod mo. O paano mo patutunayan? Magpapabaptize ka. Ayan. Ang liwanag po. At ang sabi po dito, ito ay isang pangako sa Diyos mula sa malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang ibig sabihin, ang bautismo, walang bisa kung si Kristo ay hindi naman nabuhay na magmuli. Pero dahil siya ay nabuhay na muli, mula sa mga patay, at ikatlong araw ay umakyat doon sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli, at siya ay umakyat sa langit pagkalipas ng 40 araw ng pagkabuhay niyang magmuli, at ngayon nakaluklok siya sa kanang trono ng Diyos. So ang kaligtasan natin, hindi naman talaga yung bautismo. Kumbaga sa requirements lang yan, kasama yan, bilang naligtas, o makatanggap ng kaligtasan, kailangan mong magpabautismo. O, sabi ko nga sa inyo, bago katanggapin na empleyado sa isang kumpanya, may mga isasubmit kang requirements. Ay isa po yan sa requirements eh.
para sa ganap na kaligtasan natin eh. Ay ngayon, kung ayaw mong sumunod, ay bahala ka. Hindi naman ipinipilit ang salita ng Diyos kung ayaw ng tao eh. Pero kung gusto mong sumunod, sapagkat ang sabi po ng Mateo 28:19, gawin ninyong alagad ko, tagasunod ko, ang ibig sabihin alagad, tagasunod. So, pag ikaw ay magiging tagasunod, magiging disciple ka ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ka baptize. Amen? O ngayon, kung iyan ay gusto mong gawin, gusto mong maranasan, dahil malayo kayo sa akin, gusto nyong magpabaptize, kung may kilala kayo diyang mga pastor, church leader na gumagawa ng tinatawag na bautismo na lubog, pwede po kayo makipag-usap sa kanila. At pwede niyong sabihin, ay naintindihan ko doon sa programa ng Bread of Life, kailangan pala akong magpabautismo. Pwede niyo ba akong bautismuhan? Ayan. Kasi ginagawa ito, kasi kung babasahin niyo sa Biblia, sino ang nagbautismo? Nagbabautismo mga apostoles. Nagbabautismo yung mga diakono. Di ba si Filipi? Book of Acts po. Isa sa diakono na hiniram doon sa Jerusalem. Nagbautismo siya doon sa eunuko, yung katiwala ng reyna ng Ethiopia. Nagbautismo siya. Diakono yun. Kaya ibig sabihin, pwede po yung mga church leader, elders, mga deacons na mga matatanda na sa pananampalataya na naniniwala at sumusunod sa aral ng bautismo. Amen? Eh kung yung pare, hindi ganun ang ginagawa, eh bakit ka pupunta sa kanya? Kung hindi ini-apply ng obispo nyo, eh bakit pupunta ka sa obispo? Hindi naman ngayon nagbabautismo. Pumunta ka doon sa naniniwala, nag-apply, ginawa yung baptism na immerse o lubog. Amen? Kung naging maliwanag na po sa inyo ang paksang ito, baka po sa susunod pag-aaralan natin yung pagtanggap ng Espiritu Santo. Hindi pa po tayo lalayo dito sa Book of Acts sapagkat nandito nga po ang pag-aaral natin sa chapter 2. Sabi dito, pagkabautismo, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. So, diyan tayo bukas. Pagtanggap sa Espiritu Santo at pagtanggap ng mga kaloob nito. Amen? Amen? So, pansamantala muna po tayo magtatapos dahil po ang airtime po natin na ginagamit ay 45 to 1 hour. At bago po tayo magtapos, muli pakinggan po natin ang atin pong napiling nakakaantig na awitin at magpapasalamat na muli tayo sa kabutihan ng Panginoon. Magpasalamat po tayo sa masaganang pag-ibig ng Diyos. Magpasalamat po tayo sa biyaya at kagandahang loob ng Panginoon. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Sa lahat ng kumikilala na siya isang makasalanan, tulad ko rin na kumilala ng aking mga kasalanan at inamin na ako isang makasalanan, at ikaw na umaamin din na isang makasalanan. Purihin natin pasalamatan ng Diyos na ibinigay si Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. Namatay siya sa krus sa ikatlong araw, na buhay na magmuli at nananatiling buhay. Pasalamatan natin siya sa kanyang masaganang biyaya. Hallelujah. Hindi man tayo karapat-dapat, ay inari niya tayong karapat-dapat. Aariing karapat-dapat. Ang kailangan lang, magsisi tayo, manumbalik sa Diyos, kilalanin na tayong makasalanan sa kanyang harapan, at magdesisyon tayo, gawin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang kanyang mga aral at tuntunin. Mamuhay ayon sa aral ng mga apostoles. Kung ito'y gagawin mo, kapatid, walang dahilan para hindi ka pagkalooban ng banal na Espiritu at ibilang na maging anak ng Diyos. Hallelujah. Sa lahat ng mga nagnanais na magpahayag ng pagsisisi, manumbalik at nais na tumanggap sa ating Panginoon,
bilang Panginoon, naniwala sa Panginoon na tagapagligtas at nais niyang maranasan si Jesus sa kanyang buhay. Ngayon ang araw ng kaligtasan, kapatid. Manumbalik tayo sa pamagitan ng pagsuko, pagpapakumbaba, pagsisisi. Ang Diyos ay laging handa na tayo'y tanggapin at patawarin sa ating mga nagagawang mga pagkukulang at kasalanan. Katulad na sinabi sa Juan 1:9, kung ipahayag natin pagsisihan ng ating kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. At kasunod yan, papatunayan mo ang iyong totoong pagsisisi at panunumbalik at desisyon na sumunod kay Jesus sa pamagitan ng pagpapasya ng pagpapabautismo. Kaya kaibigan, kapatid ko minamahal, kung nagpasya ka na at gusto mong magpahayag ng total surrender sa ating Panginoon, sabayan mo ang panalangin ito, mahal kong kapatid. Sige po. Mahal na Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, pinaniniwalaan ko ang aral ng mga apostoles, ang aral mo, Panginoon, ang aral ni Juan Bautista patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. At ako ay naniniwala na lahat kami ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, nanumbalik kami sa iyo, pinagsisihan namin ang aming mga nagawa, inisip, sinalita, lahat ng mga kamalian na aming nagawa mula sa pagkabata hanggang sa edad namin ngayon ay aming isinusuko sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. Ipinapahayag ng aking labi ang pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan ito, at ay pinapahayag din ng aking labi ang pananampalataya na si Jesus ang Kristo na napako sa krus, namatay, at ikatlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit at nakaluklok sa trono doon sa kalangitan. At sa aming pagpapahayag ng aming pananampalataya ay narito din, Panginoon, ang kapasyahan mula sa aming malinis na puso na ito ay ialay na ang buhay namin sa iyong harapan, Panginoon. Lord, binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Jesus, banal na Espiritu ng kataas-taasang Diyos, inanyayaan kita na pumasok. Maghari ka sa aking buhay. Tanggapin mo ako bilang anak mo. Dahil sa oras na ito, Panginoon, itinatalaga ko ang aking sarili para maging mabuting tagasunod, maging mabuting alagad mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihang salita na aking narinig, na naging pagpapala at kalakasan sa aking buhay pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, ang mayamang papuri, pagdakila at karangalan sa pangalan na iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritu naghahari noong ngayon at magpakailanman. Amen. Huwag na po kayong sumabay sa panalangin at ako na lang po ang manalangin. Ano man mga prayer request at pangangailangan ninyo, pwede po ninyong banggitin. Sige po, sabihin po natin ang ating mga prayer request. At maniwala tayo, ang Diyos sa kanyang banal na trono sa kalangitan, saan ka man naroon ay nakikita kanya at naririnig niya kung ano man ang nais mong maranasan sa kanya, ano man ang nais mong ilapit sa kanya. Sige po, sa loob ng ilang sandali, makakatulog tayo sa trono ng mahabaging Diyos at iparating ang bawat hinain at dalangin natin. Oh yes, O Lord, we glorify your holy name, O God. Nakikita mo, Panginoon, ang lahat ng aking mga tagapakinig at tagasubaybay sa programang ito. Ako na yung lingkod ay nanalangin at nagsusumamo sa iyong banal na harapan. Saan mang dako lugar sila naroon, na ngayon ay nakikinig sa programang ito ng Bread of Life. Ako'y nanalangin, O Diyos, iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, abutin at katagpuin ang bawat isa sa kanila. Sila na nagpapakumbaba, sila na nagsisisi, sila, Panginoon, na nag-aalay ng kanilang buhay sa iyong harapan. Ama, sa pangalan ni Jesus, abutin mo sila, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan. At ano man ang kanilang mga prayer request at pangangailangan na ngayon ay inilalapit sa iyo, tugunin mo sila, Panginoon. Sila na mayroong mga sakit, karamdaman,
Anumang sakit yan, sakit sa ulo, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa bituka, sakit sa dugo, rheumatoid, lahat ng uri ng karamdaman, maging cancer, maging coronavirus man yan, sa pangalan ni Jesus, nagdideklar ako ng miracle, healing, and deliverance. Receive your healing in Jesus' name. Receive your healing. Uramaya sandar baka na yan. Hallelujah. Hallelujah. At ano man ang mga problema na inilalapit sa iyo, financial man ito, problema sa trabaho, paghihikaos, kahirapan, problema sa asawa, sa anak, sa pamilya, problema na personal, emotional, hindi man nababanggit, pero nakikita mo na problema na dinadala ng aking mga tagapakinig. Ama, sa pangalan ni Jesus, idinadalangin ko na dumaloy sa kanila ang kapangyarihan mo sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Touch everyone, receive your miracle in the name of Jesus, according sa iyong pangangailangan. At mapatunayan mo na ang Diyos na ipinangaral ng mga apostoles, na Diyos ng mga patriarka, banal na propeta, na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihang Diyos ay tunay na Diyos ng mga himala, Diyos na makapangyarihan. At mapatunayan mo na napakasagana ng kanyang habag, na lagi niyang handang tugunin at katagpuin ang buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat, O Diyos, kapurihan, luwalhatiin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na yung anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. And amen and amen. Glory to Christ Jesus. Dakilain at luwalhatiin natin ang ating Panginoon. At salamat po sa inyo pong pagtangkilik at patuloy na pagsubaybay sa programa ng Bread of Life. Muli po ang inyong lingkod, si Evangelist Rodrigo Bacos, ay taus-pusong nagpapaabot ng maalam na pagbati ng magandang umaga po sa lahat ng mga kaparehas na oras sa labas man at sa loob ng bansang Pilipinas. Mapagpalang araw po, hanggang po sa muli, ang inyong lingkod, Evangelist Rodrigo Bacos, ay pansamantalang namamaalam. At muli, tangkilikin natin ang programang Bread of Life. At kung kayo po ay napagpala, pakisend po sa inyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa hindi pa nakakaunawa tungkol sa turo ng water baptism. Amen? Okay po? Salamat po. Paalam po ang inyong lingkod. Bukas pong muli. To God be the glory.